Dahil sa pagkakasundo ng pamilya, pinakasalan ni Franz Timoteo si Ayel Hernandez. Nagsama sila at sa mga unang taon ay hindi nagpakita ng kahit anong pagtutol si Franz. Gayon din si Ayel, bagkus ay pinag-aralan niyang mahalin ang lalaking pinili para sa kanya. Ngunit matapos ang 7 taon, bigo siyang makatanggap ng pagmamahal pabalik dito. Gayunpaman, hindi sumuko si Ayel, lalo na nang dumating si Janice para samahan silang mag-celebrate ng kanilang anibersaryo ng kasal. Alam mo, Ate Ayel, salot talaga sa pamilya mga kabit na yan. Asik ni Janice sa kanyang hipag na si Ayel habang sila ay umiinom ng tsaa sa sala. Kadarating lamang ni Janice galing airport at kahit may jet lag pa, inuna muna nito ang pagchichismis tungkol sa isa nilang close friend. Ang tricky naman kasi, hindi man lang nahalata ni Carlene na may umaaligid na sa asawa niya. Hindi rin kasi natin mababasa ang isang tao kung ang titignan lang talaga ay ang sweetness at pagiging consistent sa relasyon. Kayo ba ni Kuya Franz? Kumusta? Kung tutuusin, business partners lang ang nangyari. Arranged marriage. Natutunan mo bang mahalin ng kuya ko? Diretsahan ngunit puno ng kapilihang tanong ni Janice. Napangiti naman si Ayel kay Janice at pinaningkitan niya ito ng tingin. Oh, nasa akin ang spotlight ngayon. To be honest, nag-start kami ni Franz na makilalang isa't isa nung pagkasunduin kami at ikasal. No date, no getting to know each other stage, basta diretso sa altar. Magkaibang mundo namin dahil ang nagkakaintindihan lang ay ang mga parents natin. I can say we survived for those years. Natutunan namin mahalin ng isa't isa. Maikli ngunit nanginginig ang labi niya habang sinasabi iyon. Wari taliwas sa sitwasyong kaniyang kinalalagyan ngayon. Napangiti naman si Janice sa pahayag ni Ayel na yun. Akala ko hindi magkiklik ang arranged marriage niyo. Pero tignan mo naman, magsi-7th anniversary na kayo sa Sunday. Of course, masaya ako para sa inyo. Natahimik si Ayel habang pinagmamasdan ang kanyang hipag. Parang binabasa niya ito at hindi naman siya nagkamali dahil si Janice ay nasa right age na para ihanap ng mapapangasawa. Natatakot ka ba na ang mapipili ng pamilya ay hindi mo makakayang pakisamahan? Tumango si Janice kay Ayel. Ito ang kanyang inaalala. Sa pamilya nila ay normal na lang ang arranged marriage. Pero paano na lang kung hindi mag-click at magresulta ito ng gulo sa pamilya? Sa Sunday rin yata makikilala ko ng magiging husband-to-be ko. I hope katulad siya ni Kuya Franz at hindi ni Harold. Ang babaerong Harold na yun. Hindi naman pipili ang pamilya ng may pangit na background. Halos lahat naman ay nasa business circle ng mga Timoteo. Gusto ko sana si Marcia na lang. Kahit karibal ni Kuya Franz, at least alam kong magaling sa pagpapatakbo ng negosyo. At isa pa, siya ang sigaw ng mga kababaihan sa altas syudad. Kaya anong swerte ko kapag nagkataong siya ang magiging asawa ko? Kinikilig na pahayag ni Janice. Hindi na sinundan pa ni Ayel ang pahayag na yun. Hindi kasi siya interesado sa mga lalaki o pangalan ng mga negosyante. Nahinto lamang ang kanilang pag-uusap nang dumating si Franz na langung-lango sa alak. Maagap namang sumalubong si Ayel sa asawa. Honey, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Ayel. Hindi umimik si Franz. Hindi niya nakuhang tignan si Janice o tapunan ng tingin si Ayel ng kaniyang asawa. Pasuray-suray na dumiretso si Franz sa itaas. Sinundan naman siya ni Ayel na gulat sa inasal ng kaniyang asawa. Nilingon na lamang niya si Janice at sa tingin na iyon ay nais niyang ipaintindi na siya na ang bahala sa asawa. Pagpasok sa loob ng kwarto ay pabalyang umupo si Franz sa maliit na couch. Naiinis niyang tinanggal ang kaniyang kurbata. Ngunit kahit anong tanggal niya ay hindi niya maalis ang pagkakabuhol nito. Napahinto na lang si Franz nang maramdaman ang kamay ni Ayel. Ako na, honey. Sweet si Ayel sa kaniyang asawa dahil habang lumilipas ang panahon ay lalo siyang napapamahal dito at pinaniwala niya ang kaniyang sarili na match made in heaven sila. Ika nga, she's the lucky girl dahil halos lahat ng good qualities sa isang lalaki
ay nakita na niya kay Franz na kahit na alam niya sariling hindi talaga siya natutunang mahalin ito. Narinig niyang may pasinok-sinok pa ang lalaki. Tanda na napasobra ito sa alak. Nagkayaan ba kayo nila Bernard at Harold? Gusto mo igawa kita ng soup? Tumango lamang si Franz sa kaniyang asawa na ikinangiti naman ni Ayel. Nang gabing iyon ay hindi na nagkaroon pa ng oras si Franz na pansinin ang niluto ni Ayel para sa kaniya. Kaagad itong nakatulog at lubos naman iyong inintindi ni Ayel na ngayon ay inilalagay ang mga pinaghubaran ng asawa sa laundry basket. Ngunit napahinto siya nang dumako ang kaniyang tingin sa kwelyo. Kinuha niya yon para makita ng malapitan dahil may pulang bahid yon. Noong una, akala niya ay bahid ng dugo. Dahil sa pagiging matingkad ng kulay pula at ng kaniyang amuyin ay nabatid niyang bahid ng lipstick yon dahil sa strawberry scent. Kaagad na pumasok sa isip niya ang problemang kinahaharap ni Carlin at Harold. Kunot man ang noon niya ay sinabi niya sa kaniyang sarili na hindi ganoon ang pagkakakilala niya kay Franz, kaya't muli niyang iwinaksi ito sa kaniyang isipan. Kinabukasan, tumulong si Ayel sa paghahanda ng umagahan. Yun ang palagi niyang ginagawa at nakasanayan dahil ang gusto niya ay hands-on siya pagdating sa paghahanda ng pagkain ni Franz. Nang makita ni Ayel si Franz, sa suot nitong suit ay napangiti siya. Ready na ang lalaki sa pagpasok sa opisina. Dumating na rin si Janice at kaagad niyang tinarayan ang kapatid. Grabe ka, kuya. Lasing na lasing ka kagabi. Siguro paghiga mo pa lang, bulagta ka na sa kama. Ano bang sinasabi mo? Hindi naman ako lasing na lasing. Of course, ano pa bang gagawin ng isang lasing? Eh di matutulog. Siya nga pala, ano palang ginagawa mo rito? Siguro pinauwi ka na ni mom dahil wala kang ginawa kundi magwaldas ng pera. Maangas na sagot ni Franz. Heto ang hangover soup para hindi manakit ang ulo mo. Sabat naman ni Ayel. Tumango lamang si Franz na labis na ikinagulat ni Ayel. Ito ang unang beses na ganoon lamang ang sinagot sa kanya. Kahit noon ay may pagkamagiliw ito, lalo na sa pagsagot sa kanya. Ngunit agad namang napawi iyon nang magsalita ulit si Janice. Hi kuya, kailangan ko na sigurong ipaalala sa'yo ang pinasasabi ni mom at dad. Kailangan na rin nila ng apo. Saka, hindi na akong Janice na kilala mong party goer, no? Nagbago na ako dahil soon, makikilala ko na ang mapapangasawa ko. Halos mapalunok naman si Franz sa sinabi ni Janice. Nagkatinginan si Ayel at Franz ngunit halip na ngumiti si Franz ay iniwas niya ang tingin sa asawa. You traveled all the way here. Para lang stressin kami sa paggawa ng baby. You tell mom and dad na busy kami. At kung mabigyan ng baby, thank God. Kung hindi naman, we will wait for the right time. Alam mo namang hindi matatanggap ni dad ang sagot mo, kuya. Malamang, ipipilit na naman ni dad ang gusto niya at kahit sino sa inyo ni ate, walang magagawa. Kumunot ang noo ni Franz at sa hindi niya malamang dahilan ay bigla na lang niyang natabig ang mainit na soup na nasa kaniyang harapan. Napaso si Franz kaya nagmamadaling kinuha ni Ayel ang kamay ng asawa at hinipan. Natigilan si Franz sa ginawa ni Ayel, ngunit matapos ay binawi rin ito ang kamay na ikinagulat naman ng babae. Saglit at kukuha ko ng ointment. Huwag na. Aniya. Ngunit tila wala sa sarili si Ayel dahil hindi na niya pinakinggan ng asawa. Ang sweet ni Ate Ayel, no? Halatang mahal na mahal ka. Che, ano bang sinasabi mo? Si Ate Ayel kako. Mabait, maalaga, maganda, at siguradong hinding-hindi ka pagtataksilan. Alam mo, bumalik ka na ng Amerika. Busy kami rito. O alam ko na. Ano bang gusto mo? Designer bag, kotse? Humiling ka na. Baka tuparin ko pa. Puno ng kapilyuhan ang tono ng pananalita ni Franz sa kaniyang kapatid. Kilala niya si Janice. Marami itong kaprityuhan sa katawan at dahil prinsesa ng pamilya ay palaging nasusunod ang gusto. Uuwi sila mom at dad dito the next day para i-celebrate ang 7th wedding anniversary ninyo ni Ate Ayel. Kasabay nun, ipapakilala na ako sa lalaking pakakasalan ko. Isa lang ang gusto ko, kuya. Gusto ko pa rin ang ideyang ako ang pipili ng lalaking mamahalin ko. It's been 7 years na rin pala.
Nakalimutan mo na? Anniversary ninyo ni Ate Ayel sa Sunday? Of course not. Hindi mo magagawang kalimutan kung kailan ka itinalino. And for you, young lady, tulad ng sinabi mo kanina, walang makapipigil sa kanila kapag ginusto nila. Wala kang magagawa kung ibigay ka sa isang tamad at boring na lalaki. Natigilan si Ayel nang marinig ang mga salitang lumabas sa bibig ni Franz. Hindi niya maiaalis na kahit siya ay hindi makaiilag sa mga huling salita na lumabas sa bibig ng asawa. Hindi niya maitatangging ganoon siya. Nasa bahay lang. At isang boring wife. Ang harsh mo naman. As if you resent them by choosing a wife for you. Natigilan si Janice nang mapansin si Ayel sa kanyang likuran. Nang mga oras na yon, hinihintay ni Ayel na i-redeem siya ni Franz sa pamamagitan ng pagpapasalamat na siya ang napili ng mga Timoteo para maging daughter-in-law. Ngunit ang inaasahan niya ay hindi nangyari. Nakita niyang nilukot ni Franz ang table napkin at inilagay sa plato. I'm done. Ayel, I need to go. Maagang meeting. Yung pasa, lalagyan ko muna ng ointment para hindi magtubig. Nang magtama ang mga mata nila ni Franz, ay ipinakita nito ang pagkadismaya sa usapang yon. Tulad ng inaasahan, hindi siya pinansin ni Franz. Tumalikod pa ito at muling dinampot ang suitcase. Hindi na hinabol pa ni Ayel si Franz. Sinundan na lamang niya ito ng tingin at umupo sa tabi ni Janice. He's rude to me, ate, and to you. Hindi ko alam na ganyan na siya. Kapag nalaman ni Dad ang ginagawa niya, lalo na sa'yo, lagot siya. Napabuga na lang ng hangin si Ayel at malungkot na nakatingin sa hinahalong kape. Bigla na lang siyang nagbago. Siguro a week before ka dumating. Mabait, maalalahanin at sobrang sweet pero bigla na lang siyang nagbago. Mabilis nang uminit ang ulo niya at madalas tahimik kami. Akala ko pa naman mabait na siya. Pero kahit ganyan si kuya, hinding-hindi ka pagtataksilan. He's a loyal husband naman. Saka may takot siya kila mom and dad. Nang mabanggit ni Janice ang bagay na yun, bigla na lang natigilan si Ayel. Ibinaba niya ang kutsarita. What if meron siyang babae? Yung babaeng hindi boring ang tingin niya. Ate naman, hindi niya magagawa sa'yo yan. Takot niya lang sa pwedeng gawin nila mom sa kanya. Nakita ni Ayel ang napakalaking tiwala ni Janice sa kapatid. Napatango siya at sinimulan niyang itago ang kaniyang mga napapansin. Hindi na niya binanggit kay Janice ang nakita niyang bahid ng lipstick sa kwelyo nito kagabi. Nagpanggap siya at dilunok niya ang buhay na pinili ng mga magulang niya para sa kaniya. Sumapit ang linggo, gayon din ang 7th anniversary ni Ayel at Franz. Ngunit nanatiling tahimik ang buong kabahayan. Nang umagang yon, umalis si Franz na wala man lang sinabi sa asawa, habang si Ayel naman ay umaasang ito ang unang babati sa kanya. Mukhang nakalimot na siya. Nakalimutan na yata niyang anniversary namin ngayon. Bulong niya sa kaniyang sarili. Maya-maya pa ay bigla na lang sumulpot si Janice at ikinawit ang braso kay Ayel. Let's go! Kagabi pa nakalapag sila mom and dad galing US. Nagpa-reserve sila ng room sa atin sa Deluxe Hotel. May dinner din mamaya. Sabi ko naman sa inyo, seryoso talaga sila. Kaya ngayon ang kailangan natin gawin ay magpaganda at mag-relax. Hindi ka ba excited mamaya sa surprise ni Kuya Franz? Akong kinikilig eh. Surprise? Siyempre, mamaya, tiyak may bouquet of flowers and chocolates. Siyempre may tinatagong surprise yon. Nagpakita ng pagkagulat si Ayel, ngunit alam niya sa sarili niyang umaasa lamang siya sa wala. Kakaiba ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay parang may mali at hindi magandang mangyayari. Sumunod lamang si Ayel kay Janice mula sa pagpapaayos ng buhok, body massage at pagbili ng mga damit. Ito ang mundo ng asawa ng isang mayamang lalaki sa bansa. Pinipitik lang ang pera, kapalit ng magagandang bagay. Ngunit si Ayel ay kailanman hindi naging masaya. Ipinanganak sa negosyanteng pamilya si Ayel at ang tingin niya sa kanyang sarili ay isang mamahaling vase na pwedeng i-award kung kanino man gustuhin ng kaniyang magulang. Habang sinusukat ni Ayel ang light beige satin romper,
hindi niya napigilan ang pagsungaw ng kanyang luha. Pinaka-espesyal na araw ito para sa kanilang mag-asawa, kaya kahit papaano ay nakaramdam siya ng saya. Umabot pa rin sa 7 years ang pagsasama nila, kahit na nagsimula sila bilang estranghero sa isa't isa. Wow, ang ganda naman! Ang ganda mo riyan, ate! Bagay talaga sa mga mapuputiyan. Ano kaya kung ipa-bun style natin ang buhok mo? Sigurado akong maglalaway ang antipatiko kong kapatid mamaya. Sandali, parang ang lungkot mo naman ata. Masama ba ang pakiramdam mo? Umiling lamang si Ayel at inayos ang kaniyang pagngiti. Hindi siya sanay na may nag-aalala sa kanya. I'm just excited. I was thinking that maybe it might be the reason why he's acting weird lately. Ayaw niya lang siguro na plain ako sa paningin niya. Right? Maganda ka na ate, pero wag mong kalilimutang mag-ayos. At wala naman ako nakikitang dahilan para maging ganun siya sa'yo. He's weird but he's loyal. Ayun ang sinumulang isiksik ni Ayel sa kaniyang isipan. Pinaniwala naman niya ang sariling hindi ganoon ang lalaking nakilala niya at nakasama niya sa iisang bahay. Kaya para sa kanya ay nakakagulat ang nangyaring pagbabago na para bang nauntog ito kung saan. Samantala, nang umagang iyon ay hindi sa opisina nagtungo si Franz, kundi sa Deluxe Hotel. Hindi sa kanya mga magulang kundi sa isang room kung nasaan nakabook ang 2 taong bumalik sa kaniyang buhay. Matapos ang 7 taong pagkakahiwalay nila ni Flora, na kanyang dating nobya ay bumalik ito para ipakilala sa kanya ang batang si Serena. Nabuntis niya si Flora bago sila maghiwalay. Nang buksan ni Flora ang pinto, ay kaagad na sumalubong kaagad si Serena sa kaniyang ama. Kunot ang noo ni Franz at malalim ang mga mata dahil sa pag-iisip. Tonight, ipakikilala ko si Serena sa parents ko at kay Ayel. I'm sure she'll understand. They need to understand. No, how can you be so sure na kaya nilang tanggapin ang anak natin at maging isang Timoteo? Paano na lang yung wife mo? Tiyak na magwawala siya kapag nalaman niyang may anak ka sa ibang babae. Yumakap si Flora sa lalaki habang itinatago ang ngiti sa kanyang labi. Noon niya pa nais na bumalik, ngunit ayaw niyang sirain ang pangakong binitawan sa pamilya ni Franz. Hanggang isang araw ay sinadya na niyang kitain si Franz sa isang cafe. Maybe she'll do that, pero mahalaga kay mom at dad ang magkaapo. Saka naghiwalay tayo at parehas nating hindi alam na buntis ka na. Salamat, dahil gusto mong itama ang lahat. Hanggang ngayon mahal pa rin kita. Bakit hindi na lang kaya ganito? Hiwalayan mo na ang asawa mo dahil hindi naman kayo magkaanak. Tayo may anak na. Nang marinig iyon ni Franz, ay bigla siyang kumalas sa pagkakayakap ni Flora. Hindi pwede. Kamumuhian ako ng parents ko at baka tanggalan pa nila ako ng posisyon sa kumpanya. I can't. Ang magagawa ko lang ay ang ipakilala ko yung kay mom at dad. Pati na rin kay Ayel. Sige, as long as alam kong ako pa rin ang mahal mo. Malungkot na sabi ni Flora. Halos ilang linggo nang itinatago ni Franz ang mag-ina sa Deluxe Hotel. Sa takot na malaman ng kanyang magulang ang tungkol dito, ay pinakiusapan niya si Flora na manatili sa nasabing hotel. Nang makaalis si Franz, ay kaagad na tinawagan ni Flora ang isang lalaki. Bago pa siya magpakita ulit kay Franz ay inaalam muna niya ang kalagayan ng dating nobyo at ang babaeng pinakasalan nito. All is set. Tonight, palalayain ko si Franz sa babaeng yun. Basta iset up mo siya sa isang room na may lalaki. Once she's under the influence of Green Fairy cocktail, mahihirapan siyang makabalik sa room nila ni Franz. Yes ma'am, copy. Napangiti si Flora habang nakatingin sa labas ng hotel. Pinatay na niya ang kaniyang telepono at tinawag ang anak. Serena, mamaya, ipapakilala na tayo ng daddy sa lolo at lola mo. I met them once pero hindi na naulit kasi ayaw nila sa akin. Why naman, Mami? Paano po kung ayaw din nila sa akin? That's not gonna happen, baby. They will accept us. Noon ayaw nila sa akin dahil I was a poor girl. Pero ngayon, hindi na. Dahil hindi na estado sa buhay ang labanan, kundi ang dignidad at pangalan nila. At lahat yon, sisirain ang asawa niya. Dahil hindi na maintindihan ng batang si Serena ang sinasabi ng kanyang ina, ay ngumiti na lang siya
at kalaunan ay bumalik na sa dollhouse na regalo sa kanya ng kaniyang ama. 3:00 ng hapon nang makabalik si Franz sa mansyon. Nadatnan niya ang kanyang asawa na abala sa paghahanda ng paboritong dessert na dadalhin mamaya. Napabuntong hininga si Franz bago niya nilapitan ang kanyang asawa. Kaagad namang napansin ni Ayel ang presensya nito. Ayel. Franz, honey? Akala ko magkasama kayo ni Janice. She texted me kanina. Nauna na ako after namin makapamili ng damit for our dinner. Siya naman dumiretso na kila mom and dad. Ako naman bumalik dito. Need ko pa kasi i-prepare yung macaroons. Paborito kasi ito ni mommy. So, see you later sa hotel. There's something came up. I need to go now. Ani Franz at tumalikod pagkatapos makita ang kanyang pambisig na orasan. Mabilis niyang hinubad ang kanyang apron at muling tinawag ang asawa. Wait, Franz. Nakalimutan mo siguro. Hindi lang natin dinner for mom and dad ngayon. Anniversary din natin, Franz. Kunot ngunit kalmado niyang sabi kay Franz. I know, Ayel. I know. Matigas na sabi ng lalaki. Nagsimulang manigas ang mga paa ni Ayel at mga tal ang kanyang lalamunan. Kasunod ang pagsungaw ng kanyang luha. Sa huli, hinayaan na niya si Franz na umalis at siya naman ay bumalik sa kusina. Napaupo siya at malungkot na pinagmasdan ang mga macaroons. Bakit ang sakit? Nagkukunwari lang ba siya noon? Akala ko magiging maayos ang aming pagsasama. Paano ko na kaya nang maging ganito sa loob ng 7 taon? Hindi na niya kailangan pang magtaka dahil kahit naman kailan ay hindi siya tinignan ng lalaki bilang asawa. Matagal nang malamig ang pakikitungo ni Franz sa kanya. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang luha nang mapansin ang oras. Ano man ang pinagdadaanan nila ni Franz ay hindi niya maaaring ipahalata sa kanyang in-laws. Kaya inayos niya ang kanyang sarili at dumiretso sa kanilang kwarto para mag-prepare. Habang pababa siya ay nakita niyang may mga bagong bedsheets at towels ang dala ni Manang Helen. Napaisip siyang matapos ang dinner ay tutuloy sa mansyon ang kanyang in-laws. Manang Helen? Si Franz po bang nag-utos sa inyo? Para kay mom and dad po ba niya yan? Tumigil si Manang Helen at nakangiting hinarap si Ayel. Hindi ko alam, iha. Si Senyorito Franz lang ang nagsabi na linisin kong isa sa mga guest room. Pero nakakapagtaka nga kasi nag-request siya ng mga lotion, baby bath at shampoo. Baka naman may kasama ang pamilya ni Sir Franz na bata, pero hindi naman nagtatagal ang mga magulang ni Sir Franz dito. Si Helen ay matagal ng kasambahay ng mga Timoteo. Matapos mamirmi sa Amerika ng mga magulang ni Franz, ay nanatili pa rin si Helen bilang kasambahay kasama sina Franz at Ayel. Napatango na lang si Ayel. Pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nawawala ng kapit sa kasalukuyan. Gayon din ang koneksyon niya sa kaniyang asawa. Namutla siya at napansin yun ni Helen. Iha, masama ba ang pakiramdam mo? Namumutla ka. Sandali. Ayos lang ako, Manang. Marami lang po akong iniisip. Sige po, may aayusin lang po ako. Maya-maya po aalis na rin ako. Kung gusto mo, sasabihan ko si Tisoy para ipahatid ka sa Deluxe Hotel. Sige po. Salamat, Manang. 6:00 na nang umalis si Ayel. Sa hindi niya malamang dahilan ay bigla na lang nanlamig ang kaniyang palad. Pakiramdam niya ay nanghihina rin ang tuhod niya. Nangyayari lamang ito kapag siya ay inaatake ng anemia. Kahit hindi maganda ang pakiramdam niya ay pinilit niyang magpunta sa Deluxe Hotel. Pumasok at lumakad siya ng may finis at naghintay sa pagbaba ng elevator. Nang bumukas ay kaagad siyang pumasok, ngunit hindi kaagad nagsara ang elevator dahil sa lalaking pumigil dito. Wait. Pumasok ang lalaki sa elevator at gumilid, ngunit napansin niya ang pamumutla ni Ayel at malamlam na itsura nito. Miss, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Aniya, pinilit ni Ayel na umastang ayos lang siya at mabilis na pinindot ang floor kung saan siya pupunta. Hindi na muling nangulit o nagtanong ang lalaki dahil na-busy na ito sa hawak na telepono. At nang huminto ang elevator, mabilis siyang lumabas. Ni hindi na niya nilingon pa ang lalaki. Basta na lang siya nagmadali patungo sa dining hall. Napangiti siya nang makita si Janice at ang mom ni Franz. Ngunit ang emosyon ng matandang babae ay taliwas kay Janice.
Kaagad iyong napansin ni Ayel kaya nag-alala siya para sa kanyang in-law. Mom, kumusta po kayo? Ani matapos siyang yumakap dito. I'm okay. Pumayat ka yata. Anyway, may big announcement ang mga lalaki sa pamilya. Wait lang natin ang mag-ama. Pababa na rin sila. Noon niya nauunawaang nauna si Franz sa kanya. Hindi man lang siya nito sinundo sa lobby o tinawagan kung papunta na siya. Ano pa ba ang kanyang aasahan sa kanyang asawa? Asawa lamang sa papel. Ngunit ang tungkol sa announcement ang nagpapilis ng pintig ng puso niya. Dahil annulment agad ang pumasok sa kanyang isip. Dahil maaaring salunghat sa desisyon ng pamilya ang gusto ng kanyang asawa. Tumango lamang si Ayel at hinintay ang mag-amang Franz. Maya-maya pa ay dumating ang kanilang hinihintay. Ngunit gayon na lang ang gulat ni Ayel nang makita ang asawa na may akay-akay na batang babae. Napalunok siya at kaagad na binalingan ng tingin ng ina ni Franz na nasa kanyang gilid. Kunot ang noo nito at si Janice naman ay halos mapamura nang makita sa likuran si Flora. Kilala niya kasi ang babae. Si Flora na dating nobya ni Franz. Flora? Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Asik ni Janice. Seryoso ang mukha ng ama ni Franz habang pinauupo na ang lahat. Umupo sa kanyang tabi si Janice at ang ina ni Franz. Ang kanyang asawa naman ay sa tabi ng batang babae. Let's have our dinner first. I'm famished. Ani ng matandang lalaki. Hindi pa rin naaalis ang mata ni Ayel sa batang babae at sa babaeng katabi ni Franz. Habang si Franz ay hindi naman makuhang tignan si Ayel. Halatang iniiwasan nito ang mga tingin niya. Nagsimulang iserve ang pagkain, ngunit halos hindi magalaw ni Ayel ang kanyang pagkain dahil ang daming tanong sa kanyang isipan. Nang matapos ang dinner ay sinimulan na ng matandang Timoteo ang pagpapakilala sa batang babae. At inuna ito sa kanya dahil siya ang asawa ni Franz. Ayel, iha. Matagal na kaming naghihintay ng apo na manggagaling sa inyo ni Franz. Pero umaasa pa rin naman kami ng mom ninyo na mabibigyan ninyo kami. Sa ngayon, gusto kong ipakilala sa inyo ang batang nasa gilid ko. She is Serena Santillan, anak ni Franz kay Flora. Ngayon lang nagpakita at ipinaalam ni Flora na nabuntis siya ni Franz noon. Sa revelasyong iyon, ay halos madurog ang puso ni Ayel. Dito niya pinagtagpi-tagpi ang mga sagot ni Franz sa kaniyang kapatid na si Janice noong nakaraang araw. Ayel, iha, she's Franz's daughter. I hope you'll treat her as if your own. Ako ang unang nilapitan ni Franz bago ko sa inyo i-open. Nagulat din si Franz pero syempre, gusto kong ipaalam sa iyo na nagkaanak sila bago pa kayo ikasal ni Franz. Siguro naman ay walang magiging problema sa iyo ang bagay na yun. Hindi kaagad nakasagot si Ayel dahil pakiramdam niya ay nag-iisa lang siya. Nagpalipat-lipat siya ng tingin sa mga naroon, ngunit ang lahat ay natutuwa sa bata. Pati ang ina ni Franz ay natutuwa na rin. Ito ang sandali na nagpabitaw na sa kanya. Sa pag-asang, mamahalin pa siya ng lalaki. Dad, siguro matatanggap din ni Ayel ang bagay na yan. Hayaan muna natin siya. Sa mga salitang binitawan ni Franz, nagpapatunay lang na ang desisyon ni Ayel o anumang nasa kanyang isip ay hindi mahalaga. Pinilit ni Ayel na ngumiti at basagin ang ilang minuto niyang pananahimik. Of course, Dad. Franz, matatanggap ko. Ngunit hindi nakaligtas kay Ayel ang matatamis na kindatan at ngitian ni Franz at Flora. Good. Gusto naming makilala si Serena. Kaya napagdesisyon na namin ni Franz na magstay sila sa isa sa mga guest room sa mansyon. Parang nanuyo ang lalamunan ni Ayel kaya walang pasubali niyang nilagok ang wine na nasa kanyang harapan. Lalong nanikip ang dibdib ni Ayel sa mga sinabi ng ama ni Franz. Dahil ang desisyong yun ay inisyal na plano na ni Franz. Sinang-ayunan na lang ng matandang lalaki. Lalong naging imposible para sa kanya ang umaktong totoo at natural. Lalong nanuyo ang labi niya at lalamunan. Hanggang mapahawak siya sa kanyang dibdib at mabilis na napatayo. Hindi niya tuloy malaman kung dahil ba ito sa revelasyong may anak si Franz sa una o dahil sa wine na nilagok niya.
Ngunit hindi na importante yon. Mabilis namang napunta sa kanya ang tingin ng mga naroon. Please excuse me. Tangi niyang nasabi bago talikuran ang mga naroon. Halos kalad ka rin niya ang kanyang mga paa para lang makalayo sa lamesang yun. Patuloy sa pagsikip ang kanyang dibdib. Ilang beses siyang napabuga ng hangin. Kinalma niyang pilit ang sarili, ngunit kahit anong gawin niya, ay hindi niya magawang pakalmahin hanggang sa unti-unti na siyang nakaramdam ng pagkahilo. Buong pakiramdam niya ay umaalon ang paligid hanggang may mga bisig na humawak sa kanya. Si Franz agad ang naisip niya at hindi nga siya nagkamali. Sinundan pala siya ni Franz sa powder room. Kinaladkad siya nito papasok sa isang room at itinulak sa mini sofa. Ayal, alam ko namang ayaw mo sa ideyang yan. Ayaw mo sana ko, right? Pero hindi mo ba kayang intindihin na hindi ko alam na buntis ang dati kong nobya noong magkahiwalay kami? Kaya't sa ayaw at sa gusto mo, mananatili sa mansyon si Flora at si Rena. Napahawak si Ayal sa kanyang sentido dahil hindi pa rin tumitigil ang pagkirot ng kanyang paningin. Habang ang boses ni Franz ay unti-unti nang lumalabo at humihina. Wala siyang maintindihan sa mga sinasabi ng lalaki. Narinig na lang niyang sumarado ang pinto. Hudyat na lumabas na ng kwartong iyon si Franz. Ano bang nangyayari sa akin? At ilang saglit pa ay dahan-dahang lumabo ang paningin ni Ayal at tuluyan siyang nawala ng malay. Nagpatuloy ang dinner ng pamilya kahit na hindi na nakabalik si Ayal. Muling nanariwa ang matamis na tingin ni Flora at Franz. Palibhasa ay magkatabi sila at walang nakakakita kung anuman ang nangyayari sa ilalim ng lamesa. Walang nakakaalam kung hindi silang dalawa lamang kung paano maglikot at mangati ang mga kamay ni Flora. Tuwang-tuwa naman ang dalawang matanda habang kinukwentuhan sila ng batang si Serena. Habang si Janice ay walang tigil ng kakatawag kay Ayal. Bago pa matapos ang dinner na iyon ay napag-usapan na rin ang tungkol sa lalaking nais ng pamilya para kay Janice. Janice, it's about time na para magpakasal at wala kaming ibang naiisip kung hindi ang nag-iisang anak ng mga lapresa. Kalaban natin sila sa negosyo pero mas magiging maganda kung gagawin natin silang kaalyansa kaysa kakompetensya. Naibaba ni Janice ang kanyang telepono at halos mayakap ang ama dahil wala itong ibang tinutukoy kundi si Marcian. Si Franz naman ay nais nang magsalita ngunit napatingin siya kay Serena. Naisip niya na baka sa kanyang pagtutol ay ilayo sa kanya ang batang si Serena na ngayon lamang niya nakasama. Kaya kahit hindi siya sang-ayon, pinili niyang manahimik. Kailan natin imimit ang mga lapresa? Kailan ko makikita si Marcian? Soon, anak. Nang matapos ang dinner ay naghiwa-hiwalay na sila. Walang nabanggit tungkol sa wedding anniversary. Sinolo ng mag-inang Flora at Serena ang gabing iyon. Masama ba talaga ang pakiramdam ni Ate Ayal? Nahihilo siya, kaya mauna ka na sa room. Ihahatid ko lang si Flora at Serena. Basang-basa na ni Janice ang kilos ng kaniyang kapatid, kaya hindi siya pumayag. No, kuya. Much better kung sasamahan ko na kayo. Nilisika ng mata ni Franz ang kapatid niya, kaya kahit na gustuhin ni Janice bakuran mula sa malanding babae ang kanyang kapatid, ay hindi niya nagawa. Nasunod si Franz at naiwan siyang nakasimangot habang nakatayo sa maluwang na hall na yon. Ngunit natigil naman ang kanyang pagsimangot nang makita niyang dumaan si Marcian. Halip na puntahan ang kanyang hipag sa room, ay sinundan niya ang lalaki hanggang sa kwarto nito. Ang pagkakataon nga naman, Janice. Aniya sa kanyang sarili. Sinundan niya si Marcian hanggang sa room nito. Napansin niyang mula pa kanina ay busy ito sa telepono at napahinto siya nang marinig niya ang mga salitang. Good. Nasa kwarto ko na ba siya? Che, babaero pala talaga to. Hintayin mo dahil titiyakin kong oras na maikasal ka sa akin. Akin ka na. Ako lang ang magiging babae mo habang buhay. Nakita na lang niyang pumasok ang lalaki sa room nito at sinarado pagkatapos. Sa loob ng kwarto ni Marcian ay tanging lampshades lang ang nagsisilbing ilaw. Kaagad na nagtanggal ng suit si Marcian at nagsali ng alak. Sinilip niya pa ang babae sa kama na nakahiga. Mukhang nakatulog na siya. Kakahintay sa akin. Natatawa nitong sabi.
Nilagok niya ang alak at muling naghubad. Nagtungo siya sa banyo para saglit na maligo. Kaagad din naman siyang lumabas. Muli niyang tinignan ang babae ngunit mahimbing pa rin itong natutulog hanggang marinig niya ang phone nitong nagre-ring. Kaya sinubukan niya itong gisingin. Mads? Mads? Tawag niya sa babae. Ngunit tanging mababang pag-ungol lamang ang kaniyang narinig. Kunot-noo siyang napaupo sa gilid ng kama dahil napansin niya ang kakaibang boses nito. Kakaiba at malayo sa babaeng inaasahan niyang makakasama niya ngayong gabi. Binuksan niya ang additional na ilaw sa kwarto at pinilit na igilid ang mukha nito. Nanlaki ang mata ni Marcia nang makumpirmang hindi si Mads ang babae. Sandali niyang pinagmasdan iyon dahil hindi niya maitatangging mas maganda ang mukha nito kaysa kay Mads. Who are you? Tanong ni Marcian. Si Ayal naman ay sumagot ngunit nanatiling nakapikit ang mga mata dahil sa pagkahilo. Ako? Sino ka? Bakit ka nandito sa kwarto namin ng asawa ko? Anong kwarto ng asawa mo? Kwarto ko to. Ikaw, paano ka nakapasok dito? Hindi na naituloy pa ni Marcia ng kanyang sinasabi dahil may biglang nag-buzzer sa labas. Naimulat ni Ayal ang kanyang mata at nakitang papalayo ang lalaking nakatawel kaya nakaramdam siya ng pagkaalarma. Dahil ngayon ay siguradong sigurado siyang hindi likod ni Franz yun dahil sa tattoo nito. Ngunit napakabigat ng katawan niya para kumilos at para pa ring gumagalaw ang paligid. Pinilit niyang kapain ang kanyang telepono. Samantala, sa pagbukas ni Marcia ng pinto, bumungad sa kanya ang galit na si Franz na kasalunghat niya sa negosyo at kasama nito ang dalawang babae. Ikaw? Bungad ni Franz. I told you, imposibleng narito sa kwartong to si Ate Ayel. Walang kaalam-alam si Franz na nagsasabi ng totoo ang kapatid niyang si Janice. Ngunit dahil napangunahan ng galit ay hindi na niya pinakikinggan ang kapatid. Mr. Timoteo? What brought you here? Mayabang na tanong ni Marcian. Ikaw bang kalaguyo ng asawa ko? Ilabas mo si Ayel. Anong iskandalo ba to? Hindi ko galing pumatol sa may asawa. Paano ka naman nakasisigurong nandito ang wife mo? May ipinakitang note si Franz. Naroon ang room number ni Marcian. Ngunit kibit-balikat lang ang lalaki. Upang hindi na lumala pa ang iskandalo, ay pinilit na ni Janice pakalmahin ang kanyang kuya. Baka naman umuwi na si Ate Ayel. Tama na kuya. Hindi mo ba naisip na someone's playing with you? Or someone's plotting against your dear wife? Ilabas mo siya. Asik ni Franz. Maya-maya pa ay muling kinontak ni Franz si Ayel. Napaarko na lang ang kilay ni Marcian sabay kibit-balikat nang marinig ang pagre-ring ng telepono mula sa loob. Ayel? Ayel, lumabas ka dyan! Sigaw ni Franz. Wala siya rito. Pwede ba? Huwag ka dito mag-iskandalo. Hindi ko alam kung bakit sa lahat ng tao, ikaw pang naka-occupied ng kwartong yan. Nagsusumigaw man sila sa labas ay hindi lumabas si Ayel. Wala silang nagawa kung hindi bumalik sa sarili-sarili nilang kwarto. Sa loob ay nagsimulang mag-unahan ang luha ni Ayel. Maya-maya pa ay bigla na lang niyang narinig ang pagsara ng pinto. Pinilit niyang makatayo at lumabas ng kwarto, ngunit hindi niya kinaya dahil sa pagkahilo niya. Muntik na siyang mabuwal. Mabuti na lang ay maagap siyang nahawakan ni Marcian. Really? Siya ang asawa mo? Kumunot ang noo ni Ayel nang magtama ang mga mata nila ni Marcian. Anyway, hindi ko alam kung paano ka napunta sa room ko. Ibang ine-expect kong babae. Hindi isang married woman. At ang sama pa, kakumpetensya ko sa negosyong asawa mo. Babalik na ako sa kwarto namin. Bad idea. No, tiyak na makikita ka nila sa CCTV kaya wait, I'll get dressed. Ihahatid kita sa house niyo sa ospital. Yes, it's since you've been drugged. Dalhin mo ako sa ospital. Kaysa magalit ay hiniling ni Ayel na tulungan siya ni Marcian na makalayo sa lugar na yon. Unti-unti na rin kasing nag-sink in sa kanya kung anong revelasyon ang nalaman niya ngayong gabi. At ang dahilan kung bakit kailangan na niyang simulang bitawan si Franz. Umusbong sa kanya ang galit at inis sa kinasadlakan niyang sitwasyon. Nang gabing yon, sumama si Ayel sa lalaking hindi niya kilala.
Ang alam lamang niya ay kakumpetensya ito ng kaniyang asawa. Dinala siya ni Martian sa ospital at doon nila nalamang nasa ilalim siya ng isang droga. Tinanong siya kung ano ang huli niyang ininom at ang tanging naaalala lamang niya ay ang alak na nasa gilid ng plate niya. Nahihilo pa rin siya kaya agad siyang pinainom ng gamot para mapabilis ang pagkawala ng drogang iyon sa kanyang sistema. I told you, you've been drugged. Anong gusto mong gawin para dito? Magrereklamo ka ba? O ipapasilip mong CCTV? Suhestyon ni Martian. Umiling si Ayel na ikinainis ng lalaki, kaya pati siya ay napatango na lang. Para kasi nitong hinahayaan na lang ang culprit na gawin ang gusto ng mga ito sa kanya. Nang makatulog si Ayel, ay saka naman umalis si Martian. Ipinagbilin siya sa isang nurse at humiling ng ilang records si Martian para kay Ayel at isa na rin para sa kanya. Isa siya sa mga VIP ng Deluxe at ang mga ganoong instances ay hindi pwedeng makaligtas sa kanya. Pagkagising ni Ayel, natagpuan niya ang results ng kanyang laboratory. Halip na itago ay pinunit niya at ibinasura. Nagpa-discharge siya at umuwi ng mansyon. Wala na siyang ibang nais kung hindi ang makapagpahinga sa sariling bahay. Pinatay niya ang ilaw at humiga siya sa kaniyang kama. Ngunit halip na makatulog ay doon siya napaiyak dahil sa mga nangyari. Alam niyang galit na galit si Franz sa kanya at dahil sa nangyari ay malamang hihiwalayan na siya nito. Ilang oras pang lumipas, narinig na lang niya ang sasakyan ni Franz. Dumating na ang mga ito, kasama ang parents at ang mag-inang Flora at Serena. Ngunit halip na bumaba ay lalo siyang nanigas sa kanyang kinahihigaan. Narinig na lang niya na bigla na lang bumukas ang pinto. Nilingon niya at muling ibinalik sa pagpikit ang mga mata nang mapagkonsino ito. Si Franz, halatang galit ito dahil sa mabigat na yapak nito patungo sa kanya. Oh, there you are. Ipinahiya mo ako sa magulang ko kagabi. Ang lakas ng loob mong umalis at sumama sa ibang lalaki. Palatak ni Franz. Sa kabilang banda ay tama naman si Franz. Umalis naman talaga siya at sumama sa ibang lalaki. Kaya't nawalan siya ng lakas ng loob para depensahan ang kanyang sarili. Tumagilid siya at hindi pinansin ang lalaki. Sinusubukan mo talagang pasensya ko. Ngayon makikita mo. Pagbabanta nito, magbanta man ng asawa ay isa lang ang nais ni Ayel, ang maging at peace at huwag nang palalain ang kanyang nararamdaman. Unti-unti na niyang pinaniniwala ang sarili na sa pagdating ng dating nobya nito, tiyak na wala ng pag-asa ang kanilang relasyon. Yun ang mga huling salitang narinig ni Ayel bago siya tuluyang makatulog. Dumaan pa ang ilang araw, habang masaya ang pamilya ni Franz dahil sa kanilang apo, si Ayel ay tuluyang nawala na ng boses. Naging tahimik siya at kung wala sa hardin ay nagkukulong sa sariling kwarto. Mas naging distant si Franz sa kanya dahil kahit sa pagtulog ay hindi na ito tumatabi. Mas pinipili nitong matulog sa couch ng maliit nitong opisina sa ibaba. Isang gabi, nagising si Ayel mula sa isang masamang panaginip. Nanginginig siyang bumaba para kumuha ng tubig. Ngunit isa pa uling revelasyon ang kanyang nasaksihan. Ang kanyang asawa ay pumupuslit papunta sa kwarto nila Flora. Halip na masaktan ay namanhid ng mga oras na yun ang puso ni Ayel. Ngunit ang problema ay hindi niya magawang kumprontahin ang asawa. Natatakot pa rin kasi siyang hindi niya kayanin kapag hinaina na siya ng annulment. Nang sandaling yun, nakumpirma niya na hindi na maitatanggi na si Franz at Flora ay muling nagkabalikan na. Hanggang kailan ako magtitiis sa kababuyan ninyo ng kabit mo? At ang lahat ay nabigyan ng tuldok. Nang isang araw ay nakatanggap si Ayel ng brown envelope. Naka-address ito sa kanya. Binuksan niya ito at sumambulat ang mga intimate photos ni Franz at Flora habang nasa Deluxe Hotel ang mga ito. Muli siyang nanginig habang inisa-isa ang mga ito. Napagtanto niya kung gaano siya nagpalinlang sa 7 taon na pagmamahal sa lalaking kahit kailan pala ay hindi naging kanya. Sa huling photo ay nakita niya ang sariling buhat-buhat ng isang lalaki. Nakaitim ito at may takip ang mukha. Ibinaliktad niya ang photo na yon at nabasa niya ang paalala ng nagpadala nun na walang iba kung hindi si Martian. Meet me on Tuesday in 29th Avenue Cafe and wear something nice. Hawak kong lalaking yan. She'll tell you who's behind this.
By the way, may burner phone ako dyan. Ako lang ang nakasave na number dyan, call me. Pagbabasa ni Ayel sa notes sa likod ng picture. Ngunit halip na seryosohin ni Ayel ang mga iyon, ay ibinalik niya sa brown envelope ang mga pictures. Alam niyang galing iyon kay Marshan, ang lalaking tumulong sa kanya sa Deluxe Hotel. Sumapit ang araw ng Martes, ngunit wala pa ring balak na makipagkita si Ayel kay Marshan. Hanggang isang insidente ang yumanig kay Ayel para tuluyang makipagtulungan kay Marshan. Nang umagang iyon, ay dire-diretsong pumasok si Flora sa kanyang kwarto at nagsalita ng kung ano-ano. Anong ginagawa mo rito? Do you think patuloy ka pa rin pagtsatsagaan ni Franz? A barren and a boring wife. I feel sorry for you dahil mukhang hindi na malalaman na ng bata ang sinapupunan mo. Aniya na punong-puno ng pangngutya. Napatayo si Ayel sa kaniyang kama at mabilis niyang nilapitan ang babae. Naikuyom niya ang kaniyang kamao at hindi na niya napigilan ang kaniyang galit. Mabilis na lumapat ang palad niya sa maputing pisngi nito. Nasaktong pagpasok naman ni Franz ng kwarto, kaya kinuha ni Flora ang pagkakataong yun para gantihan si Ayel sa pamamagitan ng sariling asawa. Humandusay siya sa sahig at umiyak. Ayel, tama na! Alam ko namang ayaw mo sa amin, pero gusto ko lang naman kumustahin ka dahil napapansin kong palagi ka nalang nagkukulong sa kwarto at madalas walang kibo. Aniya, habang hinihimas ang pisngi. Ayel! Malakas na sigaw ni Franz. Nangingilid ang luha ni Ayel dahil sa galit, pero mas galit pa si Franz sa kanya dahil sa naabutang insidente. Inalalayan ni Franz ang babae na makatayo habang si Ayel ay parang natuod sa kinatatayuan. Nasisiraan ka na ba? Hanggang saan ka dadalhin ng pagsiselos mo? Pagak na natawa si Ayel sa tinura ng kaniyang asawa. Nagpapatawa ka ba? Ako ang nagsiselos? Hindi ko alam kung bakit nagtitiis pa akong makisama sa'yo. Itinira mo na nga ang anak mo rito. Pati ba naman ang kabit mo? Wait, wala kaming relasyon ni Flora. Natural nanay siya ng anak ko. Dito siya, kasama ni Serena. At kabit? Sino ba talaga sa atin ang may kabit? Sino bang sumama sa isang lalaki at iniwan kami sa Deluxe? You're impossible. Alright, Ayel. Nakiusap kami sa'yo. Hindi ba mahirap na unawain ang mga bagay na yon? Hindi ko alam na nagkaanak ako. Alam ko nahihirapan ka. Nahihirapan din naman ako dahil sa mga pagbabago at ikinikilos mo. Tuluyan nang nawala si Franz sa kaniyang sinasabi. Alam na alam niyang walang ibang lalaki si Ayel. At hindi naman talaga siya siguradong asawa niya ang nakita sa CCTV footage. Ngunit para kay Ayel, nasukol na niya ang dulo. Dulo kung saan siya magtitiis at mananatili. You two, get out! Magsama kayo. Buuin mo ang pamilya mo. I don't care anymore. Maiiwan pa sana si Franz, ngunit hinawakan ni Flora ang bisig nito. Franz, wag na. Let her. Masama lang ang pakiramdam niya. In no time, matatanggap din niya kami. Ano mong sinasabi mo? Sa ating dalawa ikaw may sakit. Sakit na kalandian. Hintayin mo kaya munang maghiwalay kami bago ka umiksena. Tinalikuran ni Ayel ang dalawa at dumungaw sa bintana. Nang makalabas ang dalawa ay mabilis niyang tinungo ang brown envelope at ang burner phone. Sinimulan niyang i-dial ang numero doon. Ilang saglit pa ay sumagot ang nasa kabilang linya. Narinig niyang muli ang baritono at maangas nitong boses. Papunta na ako. Sa wakas, natauhan ka na rin. Sandaling nagpalit ng damit si Ayel at nagsuot ng fitted na jeans. Ginamit niya ang sariling kotse at hindi man lang nakuhang magpaalam kung kanino roon. Dumating siya sa sinasabing lugar at nadatnan niyang walang ibang tao ron. Tanging si Marshan at may hawak itong tablet. Anong kapalit ng lahat ng to? Bakit mo ako patuloy na tinutulungan? Because sooner or later, itatali ako ng parents ko sa kapatid ng Franz na yon. Kung magkakaroon ng issue, may dahilan na ako para i-cancel off ang engagement. Kaya mo namang gawin yun without telling me this. I don't know. Basta gusto ko lang gawin to sa'yo. I know you love him and alam kong masasaktan ka sa oras na makita mo online ang mga photos ng asawa mo. But, here's the catch. Alam mo ba kung sinong nagplano ng masama sa'yo that night?
Ibinigay ni Martian kay Ayel ang tablet kung saan ay nakarecord ang video confession ng lalaki. Nanlaki ang mata ni Ayel at nangingilid ang luha habang pinapanood ito. Kalaunan ay isinauli ni Ayel ang tablet at hinayaan si Marcia na gawin ang dapat sa lalaking yun. Nais niyang gamitin ang lalaki para maipakulong ang babaeng kabit ng asawa niya. To add up, nalaman kong kaya siya nagpakita sa asawa mo ay para sa pera. Alam niyang tatanggapin siya pabalik ng asawa mo once na malaman na may anak sila. Itong ginamit niya para matanggap ng pamilya. Marami siyang ini-scam na tao, ninakawan at mga tinakbuhan dahil sa pagkakalulong niya sa sugal. Kaya pala gagawin niyang lahat para balikan siya ni Franz. Ilang araw pa ang lumipas, nagulat na lang ang buong kabahayan nang may mga pulis na dumating at hinahanap si Flora. May dala ang mga itong search warrant. Matapang na humarap si Flora at dito na siya binasahan ng Miranda rights. Ngunit nagpumigla si Flora. Magkagayunman, wala na rin itong nagawa. Maya-maya pa ay bumaba mula sa hagdan si Ayel. Bit-bit ang kanyang maleta. Ano nangyayari? Bakit niyo siya dadalhin? Ano bang kasalanan niya? Hindi na sinagot ng mga pulis ang mga tanong ni Franz dahil si Ayel na mismo ang nagsalita. Accompany your mistress to the police station para malaman mo. Hindi nga rin ako makapaniwala pero truth will always come out kahit anong gawin mong pagtatago rito. Bruha ka? Gawa-gawa mo lang to. Ganyan kayong mga mayayaman. Dahil ba kahit kailan hindi ka minahal ni Franz? May pang-uuyam pa ito kahit na nakaposas na. Pinigilan ng isang officer na magsalita si Flora para hindi na lumala pa ang mga kasong maaaring isampa sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Franz sa mga nangyari at dagdag pang nakagayak ang kanyang asawa at papunta kung saan. What's the meaning of this? Saan ka pupunta? Sasama ka na ba sa lalaki mo? Iiwan mo ako rito? Si Martian ba ang lalaki mo? May ebidensya ka? Ako kasi marami. Ito, sa ating dalawa, ikaw ang manloloko. Mula sa brown envelope na itinaob ni Ayel, sumambulat ang mga intimate photos ng dalawa. Hindi ito totoo. Hindi kita pinagtataksilan. Ikaw ang may lalaki. Igiit mo pa yan. Magsasama kayo sa kulungan ng babae mo. Siya nga pala. Here's the annulment papers. Gusto ko nang ipaanal ang kasal natin. I just need your damn signature. Forward it. Kita na lang tayo sa korte. My dear ex-husband. Hindi nagtagal. Nadagdagan pa ang kaguluhan nang dumating ang mga magulang ni Franz kasama si Janice at Serena. Base sa mga sumambulat na picture sa sahig, ay nakuha na ng mga ito ang dahilan ng annulment na sinabi ng kanilang in-law. Hindi sila nakapagsalita o tumutol sa pag-alis ni Ayel. Kinampihan nila si Franz sa simula pa lamang at sinuportahan sa mga kagustuhan nito. Naguguluhan man ang batang si Serena, siya ang labis na nasaktan dahil nakita niyang nakaposas ang kaniyang ina. Sinundan ni Franz si Flora sa istasyon ng pulis. Doon ay nalaman niya ang buhay na pinanggalingan ng babae. Sangkot pala ito sa mga isang malaking sindikato at baon sa utang ang babae. At ang isa pa ay, ito ang may kasalanan kung bakit biglang nawala si Ayel sa kwarto sa Deluxe Hotel. Siya ang nag-utos sa dalhin ito sa isang room at palabasing may lalaki ito. Bakit mo kami sinira? Natatawa si Flora at pinukol ang lalaki ng tingin. Bakit? Hindi ka maging totoo sa sarili mo. Hindi mo minahal si Ayel. Ginamit mo lang siya para makuha mong posisyon sa kumpanya. Bumalik ako dahil may anak tayo. At gagawin kong lahat para lang tanggapin mo ako ulit. Isa pa, Franz. Buntis ako para sa pangalawa nating baby. Napahawak ang lalaki sa kanyang ulo. Hindi niya napigilan ang pagbagsak ng kanyang kamao dahil sa galit. Galit sa sarili? Dahil nagpabilog siya sa mga kasinungalingan ni Flora at pang-aakit sa kanya. Muli siyang napabuga ng hangin. Malalam niyang pinakatitigan ang mukha ng babae. Aalagaan ko ang mga anak natin pero I can't help you to get out from this. At wala na rin akong balak na ipagpatuloy ang relasyon ko sa'yo kahit na annulled ng kasal namin ni Ayel. Franz, huwag mo akong pabayaan dito. Ginawa kong lahat ng yun dahil mahal kita. Alam ko rin naman na mahal mo ako eh. Muling inabot ni Flora ang kamay ni Franz.
ngunit kinalas ito ng lalaki. Ang alam ko, ako lang ang nagkamali at nagkasala sa asawa ko pero gumawa ka ng hakbang para lang sirain siya sa akin. I'm sorry. Franz, pinagbubuntis ko ang anak natin. Masisikmura mo bang ipagbuntis ko siya rito? Sa oras ng mga nakana, kukunin ko ang bata. Palalakihin kasama si Serena. Pero I can promise you, nahahayaan kong mapalapit sila sa'yo. Masama kang ina. Sa huli, nabulok sa kulungan si Flora. Wala na siyang magawa kundi harapin ang mga reklamo at kasong nasa pangalan niya. Doon niya ipinagbuntis ang kanilang pangalawang anak ni Franz. Samantala, dahil sa apela ni Ayal sa board members, pinilit niyang mapababa sa posisyon si Franz bilang CEO. Yun ang ganti niya sa dating asawa. Siya naman ay nanatili pa rin ng bansa para ipagpatuloy ang kaniyang nais. Noon pa niya pangarap na makapag-put up ng isang flower shop at kahit wala ang tulong ng Timoteo at ng kaniyang pamilya, ay nagawa niya ito dahil sa alimony niyang nakuha kay Franz. Nag-hire siya ng 2 tao. Ito isang florist at ang isa naman ay lalaki para maasahan niya sa mga mabibigat na trabaho sa flower shop. Mabilis na lumipas ang 3 taon. 3 taon na matapos siyang makalaya sa mga Timoteo. Sa sobrang pagiging abala ay nakalimutan na niyang espesyal ang araw na yun, kaya nag-piled up na ang mga orders nila, both online and walk-in customer. Wow, ang daming orders! Bungad ni Ayal kay Kat habang sinusuot ang kanyang apron. Opo, Valentine's Day po kasi, maraming in love. Oo nga pala, mabuti na lang at maraming red roses tayong stocks. Kayo po ba, Miss Ayal, walang magbibigay ng flowers at chocolates? Wala eh. Saka hindi na pumapasok sa isip ko ang bagay na yan. Masyado akong busy dito sa flower shop. No time for love. Bahagyang napangiti si Ayal. Ngayon ay alam niyang wala at hindi siya umaasa na katulad noon. Isang bagay ang kanyang natutunan sa kanyang nakaraang marriage life. Kinain nito ang kanyang kabataan at sumunod siya sa lalaking pinakasalan niya. Ngunit kahit anong katapatan niya at pagmamahal na ipinadama, ay hindi siya nagawang sukalian nito. Ikaw, Kat, hindi ka ba mag-out ng maaga? Baka may date ka. Sasagot pa sana si Kat nang biglang may customer na pumasok. Natuod naman si Ayal sa kanyang kinatatayuan nang dumating ang isang pamilyar na bisita. Si Martian, dala ang isang box ng mamahaling chocolate at may isa pang paper bag na bitbit. Si Martian ay galing sa isang business trip at halata sa mukha nitong medyo inaantok pa. Nagkatinginan si Kat at Ayal. Oh, Martian, bibili ka rin ba ng flowers for your girlfriend? Sino nga ba yun? Si Mads. O si Chi, whatever. Tumango si Martian at ngumiti. May red roses kami, wait. Iginiya ni Ayal si Martian sa mga bulaklak. Kinuha naman ni Martian yun para makausap ng maayos si Ayal. Actually, hindi si Mads yung bibigyan ko. Medyo complicated ang relasyon ko kay Mads. She's not my girlfriend. Just my, and she's part of my dark past. Nag-aalangan pa si Martian kung paano niya ito ipapaliwanag. Si Ayal naman ay kaswal na ngumiti at iniabot ang isang menu. Ngunit ibinaba ni Martian ang menu at tumikhim. Tila humahagilap ng tamang salita para kay Ayal. Ang seryoso mo naman. Pinilit ni Ayal basagin ang pagiging seryoso ni Martian, ngunit hindi niya magawa kahit ibaling niya sa ibang bagay ang usapan. Para ka namang hindi kaibigan. Malaking naitulong mo sa akin. Hindi ko alam kung paano ako makakaalis sa poder ng mga Timoteo. Kung hindi dahil sa'yo, wala ako rito. Being your friend, wala naman akong pakialam sa personal life mo. Just tell me what flower you like and I'll arrange it for you. Yes. Nagpunta ako rito hindi para bumili ng bulaklak. I came here to ask you to be my date tonight. Napahinto si Ayel. Hindi niya alam kung anong isasagot dahil hindi niya pa naranasan ang ganito. Haayain siyang makipag-date. Ako? For a date? Wala namang kasing masama kung ayain kita. You're single, right? Nauutal na sabi ni Martian. Pagak na tumawa si Ayel para iwaksi ang pagkahiya at pagkailang.
Hindi niya maitatangging naging malapit siya kay Martian, ngunit ayaw niyang mahulog dito dahil kilala itong babaero. Tinatawanan mo bang invitation ko? Kasi, hindi ko kasi ina-expect. Pero kung coffee date lang naman, after work, yes, pwede. It's a proper date. I'll take you to proper dinner. Nakapamulsa si Martian habang sinasabi iyon. Naiilang din kasi ito dahil pihadong kinakabahan. Makakatanggi pa ba ako? Alright, text me later. Hihintayin kita dyan sa labas. Nagmamadaling lumabas si Martian at si Ayel naman ay hindi napigilan ang pamumula habang bumabalik sa counter. Lalo na nang mapatingin siya kay Kath. Nakangiti ito at kinikilig dahil rinig na rinig nito ang usapan nila ni Martian. Ikaw pala, Miss Ayel, ang may ka-date. Biro nito. Friendly date lang naman yun. Magkaibigan lang kami ni Martian. Mukhang hindi naman. Kasi kung kausapin ka na sir, may halong kaba pa. Pautal-utal pa. Naku, Miss Ayel, baka naman nahihiya lang manligaw. Hindi ko alam. Pero ayokong sumugal sa isang lalaking mahilig sa babae. Mas okay na sa akin na maging single for life kung magkakaroon lang din naman ako ng kahati sa puso ng lalaking mamahalin ko. In short, takot na ako magmahal ulit. Sa bagay, nagpatuloy sila sa paggawa ng orders habang panakanakang sinisilip ni Ayel ang lalaking naka-istambay sa labas. Medyo padilim na nang lumabas sila at natagpuan niya si Martian na nakatulog sa loob ng kotse nito. Martian? Naalimpungatan pa ito nang mapagsino ang kumakatok sa labas ng kotse. Kaagad namang binuksan ni Martian ang kotse. Naghintay ka talaga, kahit 3 oras. Ang isang CEO ay hindi dapat nag-aaksaya ng oras. Nag-aaksaya? Sino? Kagagaling ko lang sa Madrid. Pagkagaling ko sa airport, dito na ako dumiretso. Just to ask you kasi baka naman bigla mo akong Indianin. Nahiya ng kaunti si Ayel dahil si Martian ay sa kanya dumiretso imbes na magpahinga sa penthouse nito. Nahiya tuloy ako sa'yo. Saglit, how about my outfit? Daan tayo sa place ko para naman makapag-ayos ako. Tumangulang si Martian at muli siyang naghintay sa maliit na sala ni Ayel habang nagbibihis ang babae sa loob. Nang lumabas ito sa kwarto, ay hindi makapaniwala si Martian na ganoon ito kaganda at bagay na bagay ang bestidang napili nito. Hindi gaanong naglagay ng makeup si Ayel, ngunit angat pa rin ito. Let's go? Oh, napakaganda mo, Ayel. Thanks, Martian. Dinala siya ni Martian sa isang fine dining restaurant. Mayaman si Martian katulad ni Franz, kaya't hindi na nagtaka pa si Ayel na dalhin siya nito sa ganoong klase ng lugar. Habang magkaharap sila ay hindi mapigilan ni Martian ang pakatitigan si Ayel. Tila nailang naman si Ayel sa mga ganoong tingin, kaya binasag niya ito. Magtitingin na lang ba tayo? Ilang buwan akong wala sa bansa. I just miss you, Ayel. Pagpapakatotoo ni Martian na lalong ikinapula ng pisngi ni Ayel. Hindi ako sanay, Martian. Ganyan ka rin ba sa mga babaeng nakakadate mo? You knew me. I'm a guy who loves to fool around. Pero simula nang mapalapit ako sa'yo, inayos mong buhay ko. Actually, ayoko magseryoso sa babae. Pero simula nang mag-cruise ang landas natin sa Deluxe Hotel, unti-unti ako nagbago. Totoo to, Ayel. I can't deny that I'm helplessly falling in love with you. Kung nagjo-joke ka, please stop it. Alam mo kung anong pinagdaanan ko. Ayoko na ulit masaktan. Hindi mo ba ako kayang pagbigyan kahit na konti? It takes years para lang mapatunayan kung totoo ang nararamdaman ko. Sana hayaan mo lang akong mahalin ka. Kung papayag ka, handa na rin akong pakasalan ka. Prangkang sabi nito. Wala akong kayang i-offer sa'yo. Tumalikod sa akin ang parents ko simula nang mapaan na lang kasal namin ni Franz. Nawala na rin ang shares ko. Natira sa akin ang alimony na nakuha ko. Hindi ko karapat-dapat sa'yo. I wasn't asking anything. Just let me love you, Ayel. Hindi diretsahang napatago si Ayel. Ngunit alam naman niyang sa puso niya ay may naging space na rin ang lalaki na nasa harapan niya. Nang gabing yun, tinapos nila sa paglalakad sa isang park na punong-puno ng maliliwanag na streetlights. Masaya silang parehas sa mga nangyari sa buhay nila. Bago sila maghiwalay,
ay muli silang nag-usap. I have a problem with trust issues. Selosa ako. Madali ako magduda. Then be with me 24/7. Ginawa mo pa akong convenience store. Still, You're on probation. under observation. I know. Thank you for the dinner. For the chocolates and jewelries. You're welcome. See you tomorrow, babe. Nagulat pa si Ayal sa itinawag nito sa kanya. Ngunit hindi naman niya napigilan ang pamumula. Idinaan na lamang niya sa pagsusungit para hindi mahalatang kinilig siya. Hindi niya kayang itanggi yun na kinilig siya sa unang pagkakataon. Nang sumunod na araw, bumungad sa flower shop si Martian para tumulong sa pagbababa ng mga stocks na bulaklak. Suot ang isang checkered na polo at kupas na jeans. Wala nang nagawa pa si Ayal nang tumulong na itong magbaba ng mga bulaklak. Nagsimula si Martian na suyuin si Ayal. At dahil sa malaking impact ni Martian sa bagong kapitulo ng buhay ni Ayal, hindi nagtagal ay pumayag na rin siyang maging nobyo ito. Pribado ang kanilang naging relasyon sa mga unang buwan at kaagad na ipinakilala ni Martian si Ayal sa kaniyang pamilya. At nagtuloy-tuloy na ang kanilang magandang pagsasama na humantong sa kasalan at pagpapalitan ng sumpaan. Para kay Ayal, ito ang kaniyang pangalawang beses na pagharap sa altar. Ngunit mas masaya, magaan sa dibdib at higit sa lahat, mahal na niya ang lalaking kaniyang kaharap. Hindi naglaon, sila ay nabiyayaan ng kambal na anak na lalaki. Si Martian ay lalong naging dedicated sa pamilyang kaniyang binuo kasama si Ayal na ilang taon din niyang sinuyo. Mabilis na lumipas ang 5 taon. Habang pinagmamasdan ni Ayal ang kambal na nagtatakbuhan sa hardin, ay hindi niya napansin ang lalaking kanina pa nasa kanyang likuran. Naramdaman na lamang niya ang mga kamay nito na kaagad naman niyang kinalas. Martian, Ikaw, kahit kailan talaga. nasa labas tayo. Mamaya makita ka nila Manang. Takpan na lang nila ang mga mata nila. Sweet at daring kasi ang hobby mo. Siya nga pala, nahihilingin sana ako eh. Hinarap ni Ayal si Martian at pinaningkitan ng mata. Mukhang nakakatakot ang hiling na yan. Malaki na kasi ang kambal. Siguro naman pwede na tayong gumawa ng baby girl. Hindi napigilan ni Ayal na hindi mahampas si Martian sa braso. Ngunit matapos hampasin ay niyakap niya ang asawa. Naramdaman ni Martian ang unti-unting paghigpit ng yakap na iyon. At kasabay noon ay ang pagtulo ng luha ni Ayal. Thanks Martian. Tinupad mo ang dream ko. Dream ko to eh, yung magkaroon ng happy family. I love you. Ang kwelang paghiling ni Martian ng isa pang anak ay napalitan ng emosyonal na sandali. Ako rin. Thankful na nakilala kita at naging asawa. You know what? Ikaw ang naging dahilan ko para magbago. May ititinu pa pala ako. Ang Martian na bolero at babaero ay isang loyal ng hobby. Siguraduhin mo lang na I'm the only one, kundi lagot ka talaga sa akin. Oo, ikaw lang. Mrs. Ayal Hernandez La Presa. Pinunasan ni Martian ang luhang nasa pisngi ni Ayal. Sandali silang nagkatitigan at matapos ay naglapat ang kani-kanilang labi. Masilumuot man ang umpisa ng buhay ni Ayal, hindi naman ito nagtapos doon. Kaya pang mabago at kaya pang mahanap ang tunay na kaligayahan. Hindi kay Franz, kundi kay Marcia na minsang napadaan sa kaniyang buhay. Parehas nilang binuo ang isa't isa at magkatuwang na bumuo ng masaya at nagmamahalang pamilya. Wakas, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwento, please leave a like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. This is Miss Hanelet here in Miss Teen Stories. Hanggang sa muli, paalam!